My Wife is a Beautiful CEO Chapter 61. Simple lang ang ugali ni Li Jingjing. Narinig kong pinuri ng lahat kung gaano kahusay si Jiang Shuo, at nagsabi siya ng ilang magagandang salita sa tubig. Sinasabi ng mga salitang ito na si Jiang Shuo ay parang nakaupo sa mga ulap, at direktang nararamdaman na talagang iniisip ito ni Li Jingjing. Ang pagiging malapit sa iyong sarili, hindi mo maiwasang mapahiya. Paano maihahambing ang mga gawain ng isang maliit na kumpanya sa sarili nitong mga anak na may pribilehiyo? Nadama ni Jiang Shuo na mas nag-isip siya noon, at hindi na niya kailangang pilitin si Yang Chen. Sa oras na ito, naramdaman ni Jiang Shuo na mas mature at matatag. Upang ipahayag ang panlasa ng corporal ni Li Xian. Kaya agad niyang binati ang lahat ay nakaupo ng mabilis, ang lahat ng mga gastusin ngayon ay ginagastos ni Jiang, hindi ako malugod na tinatanggap. Nang makita ko si Li Jingjing, mahinang ngumiti si Jiang Shuo. Jingjing, maaaring hindi ka pamilyar sa lugar na ito, o maupo ka lang sa tabi ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat dito, at siguraduhing masaya ka ngayon. Mabilis na ikanaway ni Li Jingjing ang kanyang kamay at ngumiti at sinabing. Kung wala si Direk Jiang, lahat ay maglalaro hanggat maaari. Wala akong alam sa pagkanta at pagsayaw. Umupo lang ako sa tabi ni Yang at tinitingnan ito. Nawala ang pag-asa ni Jiang Shuo, at bigla siyang nakaramdam ng inis, ngunit noong sisiw pa lang si Li Jingjing, nahihiya pa rin siya, kaya ngumiti siya ng mapagbigay. Well, you are sitting next to Mr. Yang. What do you need, though? You are welcome. Bahala ka, syempre hindi ka magiging magalang. Hindi ba't magalang na igalang ang pinuno ng Chiang Kai-shek? Nakangiting sinabi ni Yang Chen. Mas mabuting sumama na may dalang ilang bote ng red wine para tumulong, at lahat ay mas mahusay sa pagkanta. Ang puso ni Jiang Shuo ay natigilan, at alam niyang mura ito, ngunit ang ilang bote ng red wine ay hindi may lalagay sa kanyang mga mata. Kumaway siya at ngumiti. Siyempre, gusto ni Mr. Yang na uminom ng red wine at lumabas at tumawag ng ilang bote. Ito ay interesado din ang mga gurong nakaupo. Bagamat sinasabi nila na ang pera ay mapagbigay, mas maraming puting alak, mas mabuti. Nagpakita si Yang Chen ng isang mapagmahal na tingin, pagkatapos ay agad na lumabas para tawagan ang waiter. Pagkatapos ng ilang salita, agad siyang bumalik sa kanyang upuan at umupo kasama si Li Jingjing. Ngumiti siya at sinabi. Ang pinuno ng grupo ay talagang malaki, ako ay tumatawag sa 5 bote ng red wine, hindi sapat ang aking nalalaman. 5 bote. Ngumisi si Jiang Shuo sa kanyang puso, kahit na ang 10 bote ay hindi malaking pera, napakagalang ni Mr. Yang, kaya maraming tao ang hindi sapat sa 5 bote, at pagkatapos ay kailangan pa ng ilang bote. Napakataas pa rin ang kahusayan ng waiter sa bansa ng Chanfo. Ilang tao lang ang nagsalita ng ilang salita at nagpadala ng isang balde ng pinalamig na red wine. Pagtingin ng lahat sa 5 bote ng red wine sa malaking balde, bigla silang tulala. Ang 5 bote ay ang 98th French Castel red wine. Ang ganitong uri ng red wine. Hanggat mayroong isang tiyak na pag-unawa. Naiintindihan ng mga tao na ang French brand ng Bordeaux, at ito rin ang gawaan ng alak ng first class na alak, kasama ang higit sa 10 taon ng pagtanda, ang halaga ay hindi libo-libo. Ito ay imposible. Natural na alam ni Jiang Shuo ang presyo ng mga bote ng alak na ito. Hindi niya akalain na tatawagan ni Yang Chen ang ganitong uri ng alak. Naisip niya na ang ordinaryong alak ng higit sa 100 yuan sa isang bote. Nang makitang 5 o 6 na libo ng pera ang lumipad mula sa bulsa, si Jiang Shuo ay nagkaroon ng gana na samuka ng dugo. Talagang kinuha ko ang pabor ng pinuno ng Chiang Kai-shek. Hindi ko iniisip ang ganitong uri ng alak kapag weekdays. Nakita rin ng ilang matatalinong guro ang intensyon ni Yang Chen, habang palihim na ngumingiti, at nagsasalita ng magagandang salita. Ngumiti si Jiang Shuo at kumaway ng kaunti. Wala, masaya ang lahat. Orihinal na puno ng sigasig, ang sandaling ito ay kasing grahas ng maliit na isla sa ilalim ng bagyong may pagkidlat. Palihim na sumulyap sa mga mata at tumawa.
Si Yang Chen, na nakipag-usap sa ilang guro, ay nag-isip na maghanap ng pagkakataon para parusahan ang taong ito na hindi marunong bumangon. Ang mga guro sa kahon ay walang masyadong pakialam. Nagsimula na silang maglaro ng mataas. Nagpalitan sila sa pag-awit ng maluwag, at walang ganoong bagay bilang isang matatag na tingin. Hindi nila alam kung nakita sila ng mga estudyante nila. Magugulat ka ba? Si Li Jingjing ay tahimik na nakaupo sa sofa at nakikinig. Paminsan-minsan ay kumakain ng isang piraso ng prutas, na may mahinang ekspresyon na may bahagyang ngiti, ngunit hindi nakikilahok sa pagkanta. Pinuno ni Jiang Shuo ang kanyang mood at nakita si Li Jingjing na nakatuon sa pakikinig sa mga taong kumakanta. Agad siyang nakakuha ng ideya at kinuha ang mikropono at sinabing, "Ngayon ay isang malugod na pagpupulong para sa aming guro na si Li Jingjing. Bilang pinuno ng pangkat, kumanta ako ng isang kapatid para kay Jingjing. Ipahayag ang aking taos pusong-puso sa sandaling ito." Alam ng ilang guro kung ano ang ibig sabihin ng Jiang Shuo kay Li Jingjing, kaya lahat sila ay pumalakpak. Si Li Jingjing ay medyo nabigla at tumingin kay Yang Chen ng medyo alanganin. Ang makita si Yang Chen ay walang nagawa para makapagpahinga. Si Jiang Shuo ay lubos na nagmamahal sa sandaling ito. Pinindot niya ang kanta at sinabing, "Kakantahin ko ang una, Infatuation Absolute, at ibibigay ito kay Miss Li Jingjing." To be honest, okay pa naman yung leader ng team ni Jiang. Bagamat mayroong ilang mga high-pitched trebles, ang buong kanta ng Infatuation Absolute ni Li Shengji ay inaawit, ngunit ito rin ay malakas sa damdamin. Tinatayang 7 o 800 beses na itong kinanta. Ang maliit na batang babae ay nakinig, at tiyak na nakakaganyak ito. Ang lahat ng mga guro ay nagpalakpakan ng malakas, at si Li Jingjing ay nagsabi din ng "Salamat," at pumalakpak. Medyo nagmamalaki si Jiang Shuo. Ngunit biglang nalaman na hindi pumalakpak si Yang Chen, ngunit ang baso ng alak ay patuloy na nagbubuhos ng sarili niyang inumin, at hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Siya ay ngumiti at sinabi, "Mr. Yang ay hindi na mula ngayon. Ako ay kumanta, hindi ko alam kung ako ay maaaring pumunta sa isang lugar upang gawin ang lahat na puno ng kaligayahan." Hey! Sumimangot si Yang Chen, ibinaba ang kanyang baso, at ngumiti. "Ayoko itong gamitin, hindi ako marunong kumanta." Aling linya. Lahat kumanta, ang hirap pakinggan, tapos parte na. Sa wakas ay naramdaman ni Jiang Shuo na nagkaroon siya ng pagkakataon na gawing pangit si Yang Chen, at agad na naging mainit na riles. Kapag kumanta si Mr. Yang, mangyaring kumanta din si Jingjing. Una, ano ang nararamdaman mo? Ginastos ng mga guro ang lahat ng kanilang pera sa pera ni Jiang Shuo, at natural na sumang-ayon sa kanyang maliit na kahilingan. Lahat sila ay sumigaw na tinawag sina Yang Chen at Li Jingjing para kumanta. Bagamat hindi nang ahas na kumanta si Li Jingjing, gusto niyang marinig ang kanta ni Yang Chen. Kung tutuusin, kapag ang isang babae ay nahuhumaling sa isang lalaki, lahat ng bagay ay nais niyang maunawaan. Yang Dage, kumanta ka, hindi mahalaga kung magaling kang kumanta. Masaya ang lahat, hindi maiwasan ni Li Jingjing na mag-usisa. Walang pagpipilian si Yang Chen kundi ang kumamo sa kanyang buhok. Kailangan niyang kunin ang mikropono. Tumayo si Shi Shiren at sinabing, "In fact, I came back from abroad more than half a year ago. Kaya hindi ko pa naririnig ang mga sikat na pop songs sa China. Kung gusto mong kumanta, payagan mo akong pumili ng kanta. Galing sa ibang bansa." Ginoo. Si Yang ay nagbabalik pa rin. Hindi. Hindi nagpapakita ang mga totoong tao. Ang paghihip ng baka ay maaaring maging awkward. Ang ilang mga guro ay agad na nagsimulang maglupasay. Halatang hindi sila naniniwala na ang taong ito ay talagang isang nakatagong highway na tao, o kung paano ito magiging isang maliit na kawani ng kumpanya. Naramdaman ni Jiang Shuo na umiiwas si Yang Chen at ngumisi. No big deal, makakapili si Mr. Yang ng kanta sa wikang banyaga. Naiintindihan pa rin ng lahat ng guro namin ang English. Yan ay, naging interesado rin ang lahat ng mga guro.
Tumikim si Yang Chen, at pagkatapos patugtugin ang kanta sa computer, pinatugtog niya ito at napasigaw sa karamihan. Paumanhin, wala akong balak kumanta ng mga kantang Ingles. Ang susunod na mga awit ay kinakanta ng Latin na mga awit na si Enrique Iglesias. Ang kantang Espanyol, Quizás, na isinalin sa Mandarin, ay dapat, siguro. Ang nakapapawing pagod na musika na may malakas na estilong Espanyol ay nasa pribadong silid, bahagyang paos ang boses ni Yang Chen, tamang-tama para simulan ang kanta. Halos lahat ng tao sa silid ay hindi makapaniwala na ang mga mata ay dilat, at si Jiang Shuo ay hindi komportable tulad ng pagpasok ng isang itlog sa kanyang lalamunan. Ang malambing na musika ay sinasabayan ng bahagyang mapagpasensya na boses, at isang Spanish love song ang nagpapalubog sa lahat sa isang maganda at nakakaantig na eksena. Sa sandaling huminto ang musika, lahat ng tao maliban kay Jiang Shuo ay pinalakpakan. Si Li Jingjing ay medyo basa at masaya at nagpakita ng nakangiti-ngiti. Medyo napahiya si Yang Chen. Tumanggi siyang hilingin sa mga guro na hilingin sa kanya na kantahin ang isa pang malakas na kahilingan. Ang sabi lang niya, singing too tired, hindi na siya kakanta. Sa pagkakataong ito, walang nagdududa na si Yang Chen ay natatakot na maging pangit. Pagkatapos ng lahat ay guro ng wikang banyaga. Naiintindihan niya na ang isang wikang banyaga at isang kanta sa wikang banyaga ay hindi magiging isang grado. Maraming beses, upang subukan ang antas ng wikang banyaga ng isang tao, kailangan lang tingnan ang lakas ng kanyang mga kanta sa wikang banyaga, maaari mong hatulan ang tinatayang. Pagkatapos ng dula ay napakasaya pa rin, ngunit si Jiang Shuo, na malakas at nakangiti, ay patuloy na dinidilaan ang mga babae sa pamilya ni Yang Chen. Sa kasamaang palad, hindi niya alam, kahit si Yang Chen ay hindi sila kilala. Dahil maaga silang nagsimulang maglaro, at kailangan pa nilang pumasok sa paaralan kinabukasan, napagdesisyonan ng mga guro na umuwi nang wala pang 10:00. Paglabas ko, lahat ay may kaunting kalasinggan sa kanilang mga mukha, at ang mga tinig ng pagsasalita ay mas malaki. Si Yang Chen ay napakainit na nakipag-usap sa ilang lalaking guro. Naglalakad siya sa isang sulok ng sulok, ngunit may nakita siyang pinto sa harap ng silid at pumasok siya sa isang pamilyar na figure. Bakit siya nandito? Si Li Jingjing, na nakatutok sa katawan ni Yang Chen, ay palaging nakikita ang mga kilay ni Yang Chen at nag-aalalang nagtanong. Ano ang nangyari sa kapatid ni Yang? Oh, sinuntok siya ni Yang Chen at ngumiti. Wala lang, parang kakilala, pero dapat mali ako. Isang grupo ng mga tao ang umalis sa bansang Chanfo. Bago umalis, nagbayad si Jiang Shuo ng 10,000 dolyar sa sakit at pagkatapos ay naglakad patungo sa parking lot. Bagamat buong gabi ay nanlumo, hindi nakalimutan ni Jiang Shuo ang pinakamahalagang layunin, kaya mabilis siyang naglakad papunta kay Li Jingjing, at ngumiti ng matalim. Jingjing, o ibabalik kita, bumili ako ng bago. Maari ka ring ihatid ng sasakyan. Sabi. Itinuro ni Jiang Shuo ang isang bagong-bagong silver gray na Toyota Camry sa hindi kalayuan, talagang napakaganda nito sa ilalim ng pag-iilaw ng mga street lamp. Medyo naiinggit ang ilang guro. Ang kotse na ito ay may higit sa 200,000 yuan. Ngayon ang presyo ng langis ay mahal pa rin. Ang Jiang team leader ay nagpapalit din ng bagong kotse. Ang mga tao ay mas mahusay kaysa sa mga tao, kaysa sa mga patay. Hindi man mababa ang sahod ng mga guro, karamihan sa kanila ay nagbubukas lamang. Ford, Bora at iba pang daan-daang libong mga kotse. Medyo nahihiyang ngumiti si Li Jingjing, bamulong. Jiang Chang, hindi pa rin kita iniistorbo. Kaya kung naaaliw ngayon, hindi ako nasisiyahan. Bumalik pa rin ako sa malaking sasakyan ni Yang, at pamilyar din si Yang. Nasaan ang bahay ko? Curious na tanong ni Jiang Shuo. Oh, nag-drive din si Mr. Yang. Akala ko taxi. Hindi ko alam kung nasaan ang sasakyan ni Mr. Yang. Si Yang Chen ay nagkaroon ng full-bodied na alak at prutas, at ang sariling dami ng alak ni Rao ay nakabawi, at siya ay medyo hindi komportable. Iniisip pa rin niya ang figurang nakita niya.
Nang marinig ko ang tanong ni Jiang Shuo, random kong tinanggal ang susi ng BMW sa bulsa ng pantalon ko at pinindot ang unlock button. Lumingon ang lahat at nakitang huminto ang isang puting kotse na may fluorescent na glow sa hindi nakikitang posisyon. At ang asul at puting propeller na hugis sa harap ng sasakyan ay nagpabuntong hininga ang lahat. Nanay ko, di ba M3 yan? Isang guro na may ilang pagsasaliksik sa kotse ay sumigaw sa isang sulyap. Ang kotse na ito ay nagbebenta ng higit sa 100,000 yuan sa bansa. Nakatingin ako noon sa ilang mayayamang negosyante. Binuksan ng anak ko, hindi ko akalain na si Mr. Yang ang magdadrive nitong sasakyan, ito pa ang pinakabago. Bagaman hindi alam ng ibang mga guro kung ano ang kinakatawan ng modelo ng kotse, makikita na ito ay BMW, at iyon ay kung ano ang kotse. Nagulat din si Jiang Shuo, na sinundan ng isang pagsabog ng asul at lila. Hindi siya magiging hanggal na isipin na ang taong nagbukas ng BMW M3 ay isang maliit na empleyado ng ordinaryong kumpanya. Bagaman nagtataka kung ano ang pagkakakilanlan ni Yang Chen, ngunit sa oras na ito ay nagpapakita lamang ng isang palakaibigan at kaakit-akit ng ngiti, Mr. Yang ay masasabing hindi nagpapakita ang tunay na tao, ako ay isang taong may malawak na mata. Damn it. Ang mga mayayaman ay walang kinalaman sa mga baboy, tigre, at maliliit na tauhan. Napakalaki ng team leader ni Jiang, nakangiting sabi ni Yang Chen. Sapat na ang naiinom ko ngayon, salamat sa mabuting pakikitungo, Palm. Sabi niya, hinayla ang kamay ni Li Jingjing at naglakad pabalik sa kotse. Napatingin ang isang grupo ng mga guro sa puting BMW na kotse at nagsimulang magmaneho palayo. Lahat sila ay may ilang mga pangarap. Ang background ni Yang Chen ay naging pinakamalaking misteryo sa mga taong ito. Pagkaupo ni Jiang Shuo sa kotse, pinaandar niya ang sasakyan at tiningnan ang makulay na disenyo ng ilaw sa loob ng sasakyan. Ang orihinal na pag-ibig para sa bagong kotse ay kalahating tapos na. Kumuha siya ng hard drive at kinuha ang manibela. Ang matikas na mukha ay iilan sa dilim. Paghiwa-hiwalayan. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 62. Si Li Jingjing, na nakaupo sa kotse ni Yang Chen, ay nararamdaman na ang araw na ito ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay, at mas excited siya kaysa sa araw ng pagtatapos sa kolehiyo. Palaging puno ng matamis na ngiti ang mukha ni Nizi, kaya hindi alam ni Yang Chen, na tumabi, kung ano ang sasabihin. Masaya ba iyon? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Chen. Seryosong tumangaw si Li Jingjing. Ngunit sa palagay ko ay hindi dapat maging masaya si Jiang. Tumingin si Yang Chen kay Li Jingjing nang may tingin at hindi maiwasang mapangiti. Alam mo pala ang lahat tungkol sa babaeng ito, at nagpapanggap na parang mukha. Hey, ngumisi si Li Jingjing. Sa katunayan, hindi lahat ng mga ito ay naiintindihan ito, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, naiintindihan ko pa rin ang ilang mga bagay na ginawa ni Yang brother. Makinig ka. Kung ay bully ka ni Jiang Shuo at ipahiya ka, sasabihin mo sa akin, tutulungan kitang lutisin ito, tulad ng huling pagkakataon ni Chen at ng kanyang anak. Mataimtim na sinabi ni Yang Chen. Well, kilala ko si Yang Big Brother. Mula simula hanggang wakas, hindi gaanong nagtanong si Li Jingjing tungkol sa mag-ama ni Chen. Ang kanyang katalinuhan ay medyo nagulat kay Yang Chen, ngunit medyo gamaan din ito. Ang naive batang ito ay maaaring mas marami pang nalalaman kaysa sa kanyang inaakala, ngunit kadalasan, siya ay payag bilang isang hanggal na kapitbahay, tahimik akong nagmamalasakit sa aking sarili. Pagdating ko sa bakana ng maan ni Li Jingjing, si Laolai Fufo ay naglalakad pabalik mula sa labas. Nang makita niya sina Yang Chen at Li Jingjing na bumababa mula sa kotse, lahat sila ay may nagulat na Diyos. Good boy. Dala, nakita ni Laoli ang kotse ni Yang Chen, at hindi niya maiwasang magulat. Kilala ko si Xiaoyang, hindi ka simple, napakabilis, nagbago ang trabaho, at ang unicycle ay nagbago ng 4 na round. Si Limo ay nakatingin kay Li Jingjing mula sa kotse, ang mga damit sa malaking bag, kinakabahang nagtanong. Jingjing, paano ka nakabili ng napakaraming damit?
Napakaganda ng mga bag na ito, ang mga damit ay mahal. Nay, sigaw ni Li Jingjing sa nahihiyang boses at sinabing, binili ko ito para sa akin ni kuya. Ang matandang mag-asawa ay parehong may kakaibang Diyos, ngunit lahat sila ay mukhang masaya, at ang mga mata na mukhang maganda ay nagiging mas magiliw. Alam ni Li Jingjing kung ano ang iniisip ng kanyang mga magulang. Ngunit kung sasabihin niyang ikakasal na si Yang Chen, tiyak na hindi na niya makokontak muli si Yang Chen, kaya kailangan niyang magtiis na mamula-mula at pumili ng isang bangkos ng mga damit at sprint papunta sa bahay. Nakalimutan kong magpaalam kay Yang Chen. Mahaba at totoo ang puso ni Lao Li. Xiao Yang, ang anak ni Jingjing ay nahirapan noong bata pa siya, kaya huwag mo siyang pabayaan. Ang ilan sa Yang Chen, na umiiyak at tumatawa, ay hindi alam kung paano maging mabuti. Kailangan lang niyang ngumiti at tumango. Napaka-redundant niya at mas magulo. Magpaalam sa matandang mag-asawang ito na mukhang naivesyo. Biglang nawala si Yang Chen. Habang nagmamaneho, iniisip sa kanyang puso, kung hindi sinasadyang makatagpo si Lin Ruaxi na iceberg Naive, sa katunayan, si Li Jingjing ay magiging isang mahusay na pagpipilian, matalino at mabait. Ngunit nang maisip kong nakahiga pa rin sa ospital ang aking asawa, ikanaway ni Yang Chen ang ideyang ito. Sa anumang kaso, kailangan muna niyang sumama kay Lin Ruaxi. Kung tungkol sa hinaharap, sino ang makakahuhula? Kapag nagmamaneho pabalik sa Longjingyuan, ang temperatura sa labas ay naging malamig, at ang malamig na hangin ay umiihip sa mga taluktok ng puno, na ginagawang pambihira ang bakanteng lugar ng villa. Gustong buksan ni Yang Chen ang angmaan sa bahay, ngunit nakita niyang binuksan ni Wang Ma ang maan mula sa loob, at inilagay ito. Wang Ma, late na lumabas? Tanong ni Yang Chen. Bahagyang natuwa si Wang Ma at ngumiti at sinabing, Lolo, babalik ka, tama lang, ipapadala ko sa ospital ang librong gusto niya. Nangako ang ginang na mananatili siya ng kalahating buwan, ngunit kailangan niyang magbasa. Yung libro. Mas maganda kung kasama ang lolo ko. Go. Sa tingin ko matutuwa si Miss. Masyado siyang masaya na makita. Napaisip si Yang Chen at sinabing, gabi na, mas mabuting magpahinga muna si Wang Maria. Kaya ko itong ipadala ng mag-isa. Nais lamang ni Wang Ma na maging isang maliit na espasyo para sa dalawang tao, hindi gaanong kalokohan, agad na nagbigay ng isang malaking plastic bag ng mga libro kay Yang Chen, at bumalik sa bahay. Si Yang Chen, nakakauwi lang, ay muling pumunta sa First Hospital of China Sea sa pangalawang pagkakataon. Makalipas ang mahigit kalahating oras. Pagdating ko sa ward ni Lin Ruaxi. Bukas pa rin ang mga ilaw sa ward, ngunit hindi lang si Lin Ruaxi ang kwarto, kundi may isang taong hindi nasisiyahang makilala ni Yang Jin, kahit na ito ay isang big beauty Naive. Hoy! May mga abalang tao pa ang nakakaalam na pumunta sa ospital para bisitahin ang sakit. Tila nakikipag-usap si Mo Chani kay Lin Ruaxi. Na nakikita si Yang Chen sa maan, walang magandang mukha ang nagbubuntong hininga. Hindi inalagaan ni Yang Chen ang amo na ito na walang hahanapin. Ngumiti siya at naglagay ng bag ng mga libro sa G-head cabinet. Matanda na si Wang Ma, at pagod na pagod si Maan sa gabi. Ipapadala ko ito sa ngalan niya. Ang ganitong bagay ang magsasabi sa akin mamaya. Naging usapin ng pagpapahirap kay Wang Ma para sa mga matatanda. Bahagyang tumingin si Lin Ruaxi sa libro at sinabing, tatawagan kita sa susunod. Para kay Lin Ruaxi ay maaaring makinig sa kanyang sariling mga salita, Yang Chen ay lubos na nasisiyahan, ito ay tila na ito naive mga tao tingin, hindi purong pagwawalang bahala. Kumunot ang ilong ni Mo Chani at hindi nasisiyahang sinabi. Yang Chen, lahat kayo ay naninigarilyo at alak, malayo, huwag manigarilyo kung oo. Oh, nahihiyang ngumiti si Yang Chen at naglakad ng ilang hakbang. Someone with few friends I just met, I forgot na hindi pa pala ako naliligo. Hoy! Kung ang sakit ng ilog ay bumagsak sa G, ikaw ay asawa pa rin sa labas, at hindi mo alam ang kahihiyan. Tumikim si Mo Chani. Ang Mud Bodhisattva ay mayroon pa ring 3 punto ng apoy, at si Yang Chen ay medyo naiinip.
Sabi ko, hindi umimik ang tunay kong asawa. Ano ang tawag mo sa akin? Hindi nagmamadali ang emperador. Anong masasabi mo? Inikat ni Mo Chani ang mga aprikot at tumayo. Ang matambok na ongpo ay patuloy na umaalon dahil sa galit, at ang kaakit-akit na mukha ay namula. Maglakas loob kang sabihin na ako ay beteng, ikaw ay isang beteng. Hindi ako eunuch, alam mo ba kung pumunta ka para subukan? Tumawa si Yang Chen Xiao. Ayaw mong humarap. Okay. Sa wakas ay sumigaw si Lin Ruaxi, nanlilisik ang mga kilay, pabalik-balik na tumingin kina Yang Chen at Mo Chani, medyo sumakit ang ulo mo, hindi kayo pwedeng mag-away sa ospital. Huli na ang lahat. Sa gabi, hindi ka ba matatahimik? Sinamantala ni Mo Chani Jiao ang kamay ni Lin Ruaxi. Kung makikita mo ang asawa mo, kung lalaki ka, hindi ka sapat para alagaan ka. Sa halip, kailangan mong lumabas at sumigaw para sa kasiyahan. Natahimik sandali si Lin Ruaxi, at tumangala at tinanong si Yang Chen, saan ka iinom? Ang ilan sa mga boring na si Yang Chen ay tamad na sumagot. Ang bansa ng Chanfo, ilang naivay tao, paano, dapat akong alagaan ng aking asawa at mga matatanda. Ay, alam ko, tumanggo si Lin Ruaxi, at pagkatapos ay parang walang nangyari, inabot niya ang isang libro sa plastic bag at nagsimulang tumingin. Nang walang nakita si Yang Chen, bumantong hininga siya at umiling at lumabas ng ward. Nananatili lamang sa Mo Chani at nakaupo sa gilid. Tingnan ang bibig ng Maan. At tingnan si Lin Ruaxi, na nakatutok sa pag-flip ng libro. Ibinuka ang kanyang bibig. Natigilan. At nagsasalita ng mahabang panahon. Sa wakas ay nakabuo ng isang pangungusap, pareho kayong mag-asawa ang wak. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 63. Pagkatapos ng gabi, hindi naapektuhan ang tulog ni Yang Chen. Sa ikalawang araw, naglakad siya sa mga stall ng almusal gaya ng naka-schedule, at dumating sa opisina na may dalang malaking bag. Ang magagandang Naive ay matagal nang sabik na naghihintay sa pagdating ni Yang Chen, at aalisin nila ito sa lalong madaling panahon. May ilang matapang na kamag-anak na nag-iwan ng ilang bakas ng basa sa mukha ni Yang Chen. Ngumiti si Zhao Hongyan at nagbiro. Alam mo ba na kailangan mong bumili ng almusal para sa mga batang ito sa umaga, at pagkatapos ay kailangan mong magmadali upang gawin ito. Hindi nahihiya si Yang Chen, tinatawanan ang mga fritters. Kung bibigyan mo ako ng halik, sasabihin ko sa iyo. Magkakaroon ng magandang family funvy. Tiningnan siya ni Zhao Hongyan at hindi siya pinansin. Biglang naalala ang mga bagay, kumuha si Yang Chen ng isang robans at naglakad papunta sa mesa ng lalaking kababayan na si Chen Bo sa hindi kalayuan. Sa sobrang galit niya ay talagang natulog si Chen Bo sa kanyang mesa ng madaling araw. Hoy, Chen Bo, mag-almusal ka, itinulak ni Yang Chen. Bamulong ang malambot na boses ni Chen Bo. At pagkatapos ay tumirik ang mga pulang mata ni Ruro, puno ang kilos ni Naive, at nakita ko ang mga tinapay na ibinigay ni Yang Chen, at si Wan Yu ay may maliit na, nakakapuri ng ngiti. Salamat, araw-araw. Nagpapadala ako ng almusal. Binigyan siya ni Yang Chen ng matalim na tingin at sinabing, huwag kang masyadong mapagod. Kung kailangan mo ng tulong, maaari mong sabihin sa lahat, baka lahat ay makakatulong sa iyo. Medyo pangit ang mukha ni Chen Bo, at may kaunting gulat sa pamumutla. Mabilis siyang kumurap. Wala, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Huwag kang masyadong mag-atubiling. Hindi masyadong nagtanong si Yang Chen. Kinuha niya ang isang shot sa balikat ni Chen Bo at naglakad pabalik sa kanyang upuan para simulan ang laro. Hindi nagtagal, isang Naive lang, nakamukha ni In, ang pumasok sa opisina at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Liu Minggayo, nakikipag-usap kay Liu Minggayo. Si Liu Minggayo na may suot na puting skirt ay halatang mahirap harapin, ngunit sa huli ay tila wala na siyang choice kundi linisin ang mga dokumento, na sinundan ng Naive lang lumabas. Kakaalis lang ng dalawa, mabilog ang mukha, at si Zhang Kai, na kumakain pa rin ng cake, ay sumugod at tumakbo. Nag-aalala ako kay Zhao Hongyan. Red yan sister,
Mingyu's sister will not have anything to do, I see that horse. Matagal na siyang ginugulo ng ministro, bakit hindi sumuko? Ang Naivey tao ay pinadala ni Ministro Ma. Tanong ni Yang Chen. Tumango si Zhao Hongyan at tumango. Iyan ay isang direktor ng mga subordinate ng kabayo. Alam ng lahat ng mga kumpanya na ito ay ang kalaguyo ni Ministro Maria. Hindi nila ito sisirain. Hindi ko alam kung ano ang dapat malaman ni Ministro Ma tungkol sa nakaraan niyo. Lumapit ako. Sa aking sarili, sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung bakit ko ipinadala ang mga taong Naivey. Nag-isip si Yang Chen tungkol dito, kinuha ang kanyang mobile phone at binigyan si Liu Minggayo ng isang text message. Hindi nagtagal, bumalik si Liu Minggayo kay Yang Chen para sa isang tugon. Sinulyapan lamang ito ni Yang Chen at ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang 2 roban sa mesa at naglakad palabas ng opisina. Saan ka pupunta, Yang Chen? Nagmamadaling sinabi ni Zhao Hongyan. Kapag hindi ka nakita ni ministro mo, kailangan mong magdusa. Ang tiyan ay hindi komportable, pumunta ako sa banyo at kinain ito. Balik na sabi ni Yang Chen. Isang grupo ng magagandang Naivey Public Relations ang biglang humarap sa mga itim na linya, si Zhao Yan. Siyempre, hindi talaga makapunta si Yang Chen sa banyo at makakain ng mga buns, bagamat may gana pa rin siyang kumain. Nang lumabas siya sa Public Relations Hall, dumiretso si Yang Chen sa elevator at bumaba hanggang sa underground parking lot. Bago ko tinanong ang text message ni Liu Minggayo tungkol sa kung saan siya pupunta, malinaw na alam ni Liu Minggayo ang kahulugan ng Yang Chen, at ang impormasyon pabalik ay, Liyun Hotel. Bagamat imposibleng matukoy na sa pagkakataong ito ang gawain ng Maan ay ang bitag ni Ministro Ma, si Liu Minggayo ay isang taong may malasakit sa sarili. Marunong akong piliin na sabihin kay Yang Chen, at least para ipaalam sa ibang tao kung nasaan sila. Kung tungkol sa kung ano ang magagawa ni Yang Chen pagkatapos malaman ang impormasyong ito, hindi ito isang bagay na may isip ni Liu Minggayo. Hindi sinasadya ni Yang Chen na sundan ang biyahe patungo sa Liyun Hotel. Ngunit nagmaneho sa lobby ng hotel sa lalong madaling panahon, kumuha ng pahayagan at tahimik na umupo sa buhangin sa sulok ng bulwagan. Ang Liyun Hotel ay may 4-star configuration at isa sa pinakasikat na business hotel sa gitna ng Zhonghai. Ang mga bisitang pumapasok at umaalis sa silid ay pambihira sa napakagandang bulwagan. Biglang hindi napansin ang isang taong nakaupo sa sulok ng bulwagan na nagbabasa ng dyaryo. Matapos maghintay ng higit sa 5 puntos, napansin ni Yang Chen ang 2 figure na lumilitaw sa bibig ng hotel. Ang taong Naivey na kamukha ni In, ay dinala si Liu Minggayo, na nakasuot ng puting buwan na damit, papasok sa hotel. Pareho silang napakaganda. Matangkad at matangkad. Si Liu Minggayo ay tila nasa make-up ng kotse, mataas ang lakas ng haba, ilang lasing na pulang sutla, na may mature at maliwanag na mukha, nakakaakit ng karamihan sa mga bulwagan ang tingin ng lalaki. Matapos makapasok sa Maan, si Liu Minggayo ay sumilip ng ilang mga mata sa kaliwa at kanan, sinadya man o hindi, bahagyang kulubot at nakasimangot, at may kaunting pagkabigo, ngunit ito ay nawala. Pagkatapos ng Naivey lang na makipag-usap sa kanyang Joe, si Liu Minggayo ay nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ng lahat, sumunod siya sa elevator at nagsimulang umakyat sa itaas. Mabilis na naglakad si Yang Chen papunta sa elevator at tiningnan ang tumataas na numero ng elevator. Mula sa unang palapag, huminto ito saglit sa ika-5 palapag, at pagkatapos ay pumunta sa ika-13 palapag. Maya-maya ay nagpatuloy na ito sa pag-akyat sa itaas na palapag. Nagsimula lang bumaba. Tiningnan ang introduction sa palapag ng hotel. Ang ika-5 palapag ay isang leisure bath center, ang ika-10 hanggang ika-15 palapag ay ang departamento ng guest room, ang pinakamataas na palapag ay ang work area. Malinaw, ang pinakamalaking pagkakataon ng sitwasyong ito ay pumunta sa lugar ng guest room. Pagkatapos direktang pumasok ni Yang Chen sa elevator, inilabas niya ang kanyang mobile phone at sinubukang tawagan si Liu Minggayo para kumpirmahin ang lokasyon. Hindi available ang number na tinatawagan mo.
Ang hitsura ng elektron-ikong boses ay nagdudulot ng masamang pakiramdam kay Yang Chen. Para sa mga tauhan ng relasyon sa publiko tulad ni Liu Minggayo, upang hindi makaligtaan ang negosyo, hindi ito dapat isara sa loob ng 24 na oras. Sa pangkalahatan, imposibleng magsara ng madali, ibigay ito sa aking sarili. SMS. Matapos makapasok ang elevator sa ika-13 palapag, lumabas si Yang Chen sa elevator, napakahaba ng koridor, at may 3 o 4 na silid na nakikita. Dahil ito ay oras ng trabaho sa umaga, ang koridor ay tahimik, at kahit ang mga kawani ng serbisyo ng hotel ay wala sa antas ng guest room. Walang maaaring magtanong. Natural na hindi maaaring suriin ni Yang Chen sa bawat oras. At ang sakit ng ulo ay ang mga kandado ng mga silid na ito ay pawang mga elektron-ikong kandado na nangangahulugang imposibleng i-unlock sa pamamagitan ng pisikal na paraan ng hindi gumagamit ng mga magnetic card. Maliban kung gusto ni Yang Chen na gumawa ng headline sa balita, gumamit ng puwersa para sirain ang lahat. Iyon ay ganap na sikat. Ang ting ng apelyidong kabayong ito ay makakahanap ng lugar. Bulong ni Yang Chen sa kanyang sarili, isinasaalang-alang kung kailangan ba talagang gumamit ng ilang marahas na paraan. Bagamat halos kalahating buwan lang para malaman ang bagong kasamahan ni Liu Minggayo, lahat ay nagkakasundo. Ang mga damdamin sa pagitan ng mga tao ay hindi nagtatagal upang maging maaasahan. Lalo na sa pagitan ng mga lalaki at Naive, maaari silang magtiwala sa isa't isa at ito ay sulit. Ano ang gagawin para sa kabilang partido? Umatras ng isang hakbang at sabihin na kung ang isang magandang mature na UJ ay kinuha ng matandang lalaki na nagngangalang Ma, tiyak na mas hindi komportable si Yang Chen kaysa kumain ng langaw. Sa oras ng pananakit ng ulo, tanging ang tunog ng switchman ang narinig ko sa pinakamalayong sulok ng distansya. Ang in-makeup Naive na umakay kay Liu Minggayo sa itaas ay tumatawa at lumalabas. My wife is a beautiful CEO Kabanata 64. Nagpasalamat si Yang Chen sa Naive mga tao para sa kanilang mga impulses. Sobra talaga ang magpadala ng uling sa nyebe. Kung paano ito mahahanap, ibibigay niya ang pinakamahusay na paraan. Nang makitang nagpaalam ang mga taong Naive samahan sa silid. Nagsimula silang maglakad pababa sa bunganga ng elevator, at si Yang Chen ay nagpanggap din na may maluwag na mukha at naglakad patungo sa Naive. Miss, magkano benepisyo ang nakuha mo? Si Inli Naive lang ay humakbang pasulong, maingat na tumangala sa binata na biglang sumulpot sa kanyang harapan, at alertong nagsabi. Ano ang sasabihin mo? Dahil si Yang Chen ay hindi pumasok sa Yole International sa loob ng mahabang panahon, kaya ang Naive taong ito ay halatang hindi kilala si Yang Chen. Wala nang iba, itong ginang, wala kang kwenta at pagsusumikap. Hindi ko na makukuha ang bayad sa ahensya. Pero sana ay makipagtulungan si Miss sa akin at tulungan akong kumatok sa kwarto maan. Ngumiti si Chen ng napakasimple. Kumurap si Naive lang at bamulong. Sinusundan mo ba ako? Hindi ka ba natatakot sa alarm ko? Natatakot talaga ako na hindi ka magsumbong sa pulis, sabi ni Yang Chen. Ang sakit sa nerbiyos. Ninanais ni Naive lang na huwag pansinin si Yang Chen, kinakabahang gustong maglakad ng mabilis. Natural na hindi siya bibitawan ni Yang Chen. At hihilahin niya ang isang malambot na braso ng Naive lang gamit ang isang kamay. At hinayla ito ni Julie sa kanyang mga bisig at niyakap ito, at gamit ang kanyang mga kamay, hinawakan niya ang Naive Langsong kanina, kinurot ang Live 2 grupo ng nagngangalit na powder row. Ikaw. Galit na galit si Naive lang at idinagdag, naramdaman na lang na ang tuktok ng bibig ay ganap na natatakpan ng magkabilang kamay, na lalong nagpahiya sa kanya. Ang lakas ng lalaking to, parang bakal, hindi makawala. Bitiwan mo. Kung hindi sumigaw ako, gusto kitang kasuhan. Galit na galit si Naive lang mahirap magbanta. Ngumiti si Yang Chen bilang hindi pagsang-ayon, hinawakan ang rubol gamit ang dalawang kamay, at gumamit ng kaunting puwersa para kurutin si Naive lang. It feels unnatural, you are doing it the day after tomorrow. Ngumiti si Yang Chen Xiao at nagsabi. Maaari kang tumawag,
Maaari mo rin akong idmanda, ngunit bago iyon, huhuberin kita ng damit at itatapon ito sa elevator. Anyway, dito rin walang dadaan, huwag magduda sa degree ng damit ko. Isipin mo, sumakay ka sa elevator sa unang palapag, tapos sip-in ka sa hall. Napakaliwanag ng lobby sa unang palapag, ang daming tao, magaling ka. Show your show. Kailangan mong maging malungkot. Pagkatapos, kailangan mong hayaang mahuli ako ng mga pulis. Hindi mahalaga. Hinuberan ko lang ang iyong mga damit. Hindi ko kailangang makulong. Kailangan mong pumunta sa korte kasama ako, ngunit ito hindi naman big deal. Siyempre, kung gagawin mo, by the way, kumuha ng litrato gamit ang mobile phone para mag-record ng video. Ano ang magagawa mo? Kumuha ng pangalan online at sabihin. Nivea White Collar Hotel Uncovering Tour, maganda ba ang pangalan na ito? Nivea lang biglang face si A. White, kung kagaya nga ng sinabi ng lalaki, kahit may kabayaran, si Randin, no need to ***** in the community. Kaya nagalit ako at sinabing, huwag mo akong takutin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sisigaw ako kapag hindi ko ito binitawan, hindi ako naniniwalang maglakas loob kang tretuhin ako. Tandang padamdam panipi. Oh. Narinig lamang ang tunog ng pagkapunit ng tela, natigilan si Envy lang nang makitang ang maikling palda sa ilalim ay napunit sa kalahating palda, 1U sa puting selongko medyas at puting twiro. Bahagyang ipinakita ni Yang Chen na ang boses ni Yin Yi ay tumunog muli, at nagkaroon ng kaunting pagkainip. Mas mabuting huwag mong hamanin ang aking pasensya, at pagkatapos ay sisirain kita. Ikaw, ano ang gagawin mo? Sa sobrang takot ni Nivea lang ay gusto niyang takpan ang palda gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang magkabilang kamay ay inayos ni Yang Chen, at lumuluha silang nakiusap. Pakiusap, huwag, ako. Nakikinig ako sa iba. Ngumisi si Yang Chen. Hindi ko tatapusin ng maaga ang pakikipagtulungan, kailangan mo lang makinig sa akin, hindi ako mapapahiya. Sa silid, naupo si Liu Minggayo sa malambot na G-pad, at hindi mabuksan ang mga talukap ng mata. Nakita ko ang ministro na umalis na sa maikling sulok ng ko, at kinakagat ang kanyang mga ngipin upang pilitin ang sarili na magising. Bagamat may mga pag-iingat, hindi ko inaasahan na makikipagsabuatan si Minister Ma sa mga customer na orihinal kung gustong makita at dukutin ang aking sarili sa lugar na ito. Mas maraming tao ang hindi may pagtanggol, on the way na, yung mineral water na inaabot ng mga Nivea na sumisigaw ng tigre is actually a sleeping yo component. Pakiramdam ni Liu Minggayo ay napakasimple pa rin ng kanyang iniisip. Iniisip na kailangan lang niyang magbantay laban kay Ministro Ma, ngunit ayaw niyang magkaroon ng ganoong kagandang layout ang kabilang partido, naghihintay para sa kanyang sariling drill. Kapag naiisip ko ang pandak, mataba na matandang ito. Tinitingnan ang kanyang tiyan. Ang lalaking may kulay abo at puting ongmo ay kailangang gumawa ng isang bagay sa kanyang sariling sakit, si Liu Minggayo ay malakas muli kapag araw ng linggo, at hindi maiwasang mabasa. Sa kanyang isip, bigla niyang naalala na nagtanong si Yang Chen sa kanyang patutunguhan noon. Nung una, hindi niya masyadong pinansin, pero nag-reply lang siya ng text message. Pero ngayon, hindi inaasahan ni Liu Minggayo na ang binata na matagal nang kilala ay biglang lalabas na parang bida sa pelikula. Kahit gaano ito katawa ay hindi makatotohanan. Ang mga mata ni Ministro Ma ay puno ng kasakiman at umaasa, at mayroon pa ring kaunting panatisismo. Pagtingin sa all na palda sa kanyang harapan, ang magandang babae na binabalangkas ang perpektong kurba, asterisk na kangiting sampal sa mukha. Liu Minggayo, sa tingin mo ay nakadamit ka bilang isang pares ng Huangwei Nivea, hindi talaga kita kayang gawin. Ang aking matandang kabayo ay hindi kailanman nakakapaglaro ng mga Nivea tao sa buhay na ito. Bibigyan mo ako ng magandang ang kasiyahan ngayon. Dinala ko pa ang camera. At huhuberin ko ang iyong mga damit mamaya, maglagay ng ilang magagandang poster, at kolektahin ang mga ito. Pumunta si Minister Ma at tumingin kay Liu Minggayo, na nakatulala na, tumawa si Yin.
Paggising mo, bigyan ka ng magandang pagpapahalaga, pagkatapos ay isipin mo kung dapat mo ba akong alagaan. Bakas kay Liu Minggayo ang kawalan ng pag-asa at sakit sa kanyang mga mata. Ngunit kung tutuusin, hindi niya napigilan ang antok na dulot ng mga bagay-bagay, mahinang nahulog sa bomb ulong ng ilang beses, at hindi nagising. Gumalaw ang hintuturo ni Ministro Ma, at sumugod siya upang habarin ang mga tanikala nitong magandang Wystan, ngunit pinakinggan ang maanring mula sa labas. Isang sandali nang ayaw ng ministro na si Ma ay sumimangot, binawi ang kanyang kamay, pumunta sa bibig ni Maan at tiningnan ang mata ng pusa ni Maan. Nang makita niya ang pamilyar na mukha ng napahinga siya ng maluwag. Nabuksan ng kalahati ang room Maan, at ngumiti si Ministro Ma na may masamang tingin. Ano ang mali? Little Soulful Fox, hindi ba ito nagseselos? Gusto mo bang pakainin ka ng pagkain bago ka umalis? Napakatigas ng ngiti ni Naivey lang, not to mention a half sentence, just like eating bitter gourd, slowly, from a side of her man. Ikaw ba yan? Antong hininga ang mukha ni Ma, at agad niyang nakilala na ang lalaking nagpahiya sa kanya sa koridor ng kumpanya noong araw na iyon at sumisira sa kanyang mabubuting gawa. Bakit ba kasi bigla siyang sumulpot dito? Sa pag-iisip ng mahalagang punto, mabilis na tumugon si Ministro Ma, na-indent ang ulo at sinubukang ilagay agad ang Maan. Boom! Hinampas ni Yang Chen ang bahay Maan gamit ang isang kamay at hinampas ito. Ang matabang katawan ng Ministro ng Kabayo, na may hawak na Maan, ay itinulak sa silid at naupo sa carpet. Ang ugali ay hindi sapat na pala kaibigan, Ministro Maria. Makahulugang ngumiti si Yang Chen at hinayla si Inli Naivey lang papasok sa kwarto habang isinasara ang kwarto. My wife is a beautiful CEO Kabanata 65. ***** Masakit. Ang ministro ng kabayo na nahulog sa lupa gulat. Lahat ng ito ay napaka-perpekto. Hindi nagkakamali, kailangan lang alisin si Liu Minggayo sa isang grupo ng mga larawan, mag-record ng isang video, isa sa mga pinakahinahangad na stunners sa ang kumpanyang ito ay magiging isa pa. Ngunit, bakit biglang sumulpot na naman dito itong Walid Star? Anong gusto mong gawin? Sinong papayag na pumasok ka? Maingat na umatras si Ministro Ma at nagsabi ng masama. Itinulak ni Yang Chen ang napakarilag na babae sa isang kama sa silid at tumingin kay Liu Minggayo na wala nang malay sa isa pang kama. Dumating ang madilim na daan. Nang makita ni Ministro Ma na hindi nagsasalita si Yang Chen, dahan-dahan niyang kinuha ang damit na hinubad niya at lumipat sa pintuan. Tiningnan ni Yang Chen ang lahat ng nasa silid na may kaunting interes. Ang Ministro Ma ay tila isang veterano. Hindi lang lahat ng uri ng ***** na laruan para sa mga lalaki at babae ang dinala niya, kundi pati na rin ang camera, at ang digital camera ay inilagay sa kama. Ito ay napaka-propesyonal. Nang makitang tahimik na gustong pumunta ni Ministro Ma sa pintuan, ngumiti si Yang Chen at huminto sa harap ni Ministro Maria. Hoy, Ministro Ma, hindi pa nagsisimula ang magandang palabas na ito, hindi mo maaaring iwanan ang bayaning ito. Ano? Anong magandang palabas? Tanong ni Maria. Sinampal ni Yang Chen ang bibig at itinuro ang camera. Ano ang gusto mong kunan noon, ngayon ay maaari ka nang kumuha ng litrato. Natigilan si Ministro Ma, at pagkatapos ay sinabi niyang may pagtataka. Gusto rin ba ng iyong anak na gampanan itong babaeng nagngangalang Leo? Okay. Hanggat hindi mo sinasabi, hindi tayo maaaring magkasama, puntahan natin siya. Nais din niyang magbukas, at dahil nahayag na ang mga bagay-bagay, isa ring magandang pagpipilian na kaladkarin si Yang Chen sa tubig. Salamat Ministro Ma para sa iyong kabaitan, ngunit hindi ko nais na lumahok sa mahusay na sining ng pelikula. Napangiti si Yang Chen at sinabing. At, ang pangunahing tauhang babae ay hindi si Liu Minggayo, siya ay. Sabi, itinuro ni Yang Chen sa napakarilag na ***** ang kama. Sa tingin ko ay pamilyar ang Ministro Ma sa babaeng ito. Siguradong paputok ang kulog. Napakalakas ng eksena.
Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Minister Ma at nagising siya. Gusto mo ba akong takutin? No, no. I just want to leave a commemoration of Minister Ma's posture. Tungkol naman sa pananakot, titignan ko kung na-provoke ako ng ministro o isang babaeng kasamahan na nasa paligid ko. Si Yang Chen ay hindi nakakapinsala. Nakangiting sabi. Imposible. Mas mabuting umalis ka na. Kilala ko ang mga tao sa kalsada, mag-iingat ka kapag pinapagawa ko sa mga tao. Nakuha. Pagkatapos maghintay na matapos si Minister Ma, sinampal ni Yang Chen ang kanyang mukha sa kanyang mukha. Biglang binugbog si Ministro Ma, nakaramdam lang ng matinding sakit, dinilaan ang kaliwang mukha, dilat ang mga mata at tinuro si Yang Chen, nanginginig. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nakuha. Isang mas malakas na sampal ang bumagsak sa kanang mukha, at lumutang ang pulang palad. I don't have time to talk nonsense with you. Now, if you don't do anything with this woman as I mean, palagi kitang sasampalin at sasampalin hanggang sa gusto mo. Bastos ka. Hoy. Hoy. Gusto lang magsalita ni Ministro Ma, at siya ay dalawang sampal. Bumagsak siya sa lupa habang nakatitig ang mga mata kay Venus. Nagsisigaw siya sa galit at pinalo ang kanyang kamao at gusto ding tamaan ang mukha ni Yang Chen. Ang matandang lalaki na maaaring isawsaw sa alak sa buong taon ay may anumang lakas. Itinaas lang ang kanyang kamay, ang kanyang kaliwang mukha ay nasample sa mukha ni Yang Chen na kidlat. Nakuha. Ito ay partikular na malakas, maministro ay ganap na fan down sa lupa, kalahating mukha edema. Masakit na lumuha si Ministro Ma at napayuko sa sulok sa takot. Ikaw. Huwag kang lalapit. May tao talaga ako sa daan. Mayroon ka bang hindi nakakakilala sa akin, ngunit kapag hindi mo hinubad ang iyong damit, huhuberin ko ito para sa iyo. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ang napakarilag ***** ang kama ay natakot at tulala. Nakita niya na ang ministro ng kabayo na mayabang sa linggo ay hindi kilala ng tiyahin. Nanginginig siya sa kama at niyakap siya sa isang grupo, pinapanood si Yang Chen ng may takot. Ang noo ni Ministro Ma ay may malamig na pawis at gustong lumaban, ngunit hindi niya ito kayang talunin, at siya ay desperado. Mukhang ayaw makipagtulungan ni Ministro Maria. Unti-unting lumapit si Yang Chen at iniunat ang kanyang mga kamay, na parang may gagawin. Biglang sumigaw si Ministro Ma ng, tumigil ka, at nahihirapang sinabi. Ako. Nakikinig ako sa iyo, ngunit kailangan mong tiyakin na hindi ko ma-provoke si Liu Minggayo, bawal kang pakasalan ako. Napabuntong hininga si Yang Chen at biglang hinampas ang hita ng kabayo. Hoy, napahiyaw si Ministro Ma at naramdaman niyang sinaksak ng ang kanyang hita. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon, at hindi ka rin kwalipikadong pagdudahan ang sinabi ko. Hinihiling ko lang sa iyo, gawin mo o hindi, walang ekspresyong tanong ni Yang Chen. Gawin. Gawin. Si Ministro Ma ay tinatrato ng ganito sa kanyang buhay. Ang eksena ng Bending into a Trick na napanood niya sa teleseryeng ito ay hindi inaasahan na lalabas sa kanyang sarili. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi nakatiis ang mga tao sa mga pelikulang iyon. Recruitment, grabe ang lasa. Hindi na hinintay ang mga tagubilin ni Yang Chen, umakyat si Ministro Ma mula sa lupa patungo sa kama kung saan naroon ang napakarilag na babae, at sumigaw, Hoy! Alisin mo nga yang damit mo. Pero, nangingilid ang luha sa mga mata ng dalaga, at medyo napahiya siya. Maministro, ayoko na. Nakuha. Sa pagkakataong ito ay ang ministro ng kabayo na pinaypayan ang babae ng isang sampal sa mukha at pinilipot ang magaspang na matabang mukha. Sabihin mo mag-alis ka, anong birhen na babae ang nasa harapan ko? Ang babae ay lumuha sa luha, ngunit kailangan niyang sumuko sa simulan ng ***** at umiyak habang siya ay wala. Ang puting gatas, ang mga balingkinitan na binti at ang medyo makapal na puwitan ay unti-unting nakalantad sa puting sapin. Kung ilalagay sa mga nightclub na iyon, siguradong high-end consumer goods ang mga iyon.
Nang ang babae ay naiwan na may isa lamang sa mga bra sa itaas at isang maikling palda sa ibaba. Itinutok na ni Yang Chen ang kamera sa pares ng mga lalaki at babae, at nagmamadaling tumingin sa performance ng Spring Palace. Binaril ni Ministro Ma ang iba. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang kunan ng larawan. Bagamat hindi siya sanay, naisip niyang binugbog siya ni Yang Chen. Kinailangan niyang tiisin ang kahihiyan at hinawakan ang dalaga para halikan sa buong katawan. Maluha-luha pa rin ang dalaga noong una, ngunit pagkatapos na halikan ang ilang privacy parts ay unti-unti siyang naging emosyonal. Akala niya ay siya rin ang matanda, at walang mukha at mukha. Pagkatapos ng panahong ito, dapat na mas malapit ang relasyon sa ministro. Ang tipaklong sa lubod ay maaaring mas kumikita sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, unti-unting nawala ang ayaw ng puso ng mga babae. Dahil pareho silang nasa harap ng kamera, may isang binata na nanonood, at ito ang kaso ng pag-abuso. Ang dalawang tao ay walang pinanggalingan upang magparami ng lahat ng uri ng masasamang pag-iisip. Habang sila ay nagyayakapan, naghahalikan, at nagtatagal, mas lalo silang nadarama. Ang kakaibang kasiyahan ay higit pa sa nakaraang 2 taong nanloloko.